Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Ikalawang tranche ng dagdag singil sa SLEX at Star Tollway, ipapatupad sa Hulyo. Inanunsyo ng Toll Regulatory Board ang ikalawang tranche ng taas singil sa mga toll sa South Luzon Expressway at Southern Tagalog Arterial Road. Ayon sa TRB na magsisimula ang panibagong taas singil sa darating na July 1, ang nasabing adjustment ay naaprubahan mula sa consolidated petitions sa mga taon ng 2018, 2020, 2022 at 2024. Magugunit ang unang ipinatupad ang first tranche ng taas singil noong Enero. Ang SLEX ay may habang 36 na kilometro mula Muntinlupa City hanggang Santo Tomas, Batangas, habang ang Star Toll ay mayroong habang 42 kilometers mula Santo Tomas patungong Batangas City. Narito ang taas singil mula Alabang patungong Calamba para sa Class 1 ay 137 pesos, habang ang Class 2 ay 274 pesos, at Class 3 naman ay 411 pesos, habang ang Calamba patungong Santo Tomas ay 37 pesos para sa Class 1, 74 pesos naman para sa Class 2, at 111 pesos para sa Class 3. Sa Star Tollway ay para sa Santo Tomas patungong Lipa ay mayroong 64 pesos para sa Class 1, 128 pesos naman para sa Class 2, 192 pesos naman para sa Class 3, habang ang Lipa patungong Batangas City ay 57 pesos para sa Class 1, 114 pesos para sa Class 2, at 171 pesos para sa Class 3. Mula naman sa Santo Tomas patungong Batangas City ang Class 1 ay 121 pesos, Class 2 ay 242 pesos, at Class 3 naman ay 363 pesos. Samantala, 3 Pinoy Archbishops nakatakdang tanggapin na ang kanilang pallium mula kay Pope Leo. Nakatakdang tumanggap ng kanilang pallium o vestment mula kay Pope Leo XIV ang 3 Filipino Archbishops. Ayon sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines na ang mga arsobispo ay nasa St. Peter's Basilica kung saan gaganapin ang pagtanggap ng mga ito sa darating na June 29. Kada taon kasi ay bumabiyahe sa Vatican ang mga bagong talagang Metropolitan Archbishops. Ang mga arsobispo ay sina Albert Oy, Charlie Inzan at David William Antonio. Ang 59 anyos na si Oy ay itinalaga bilang arsobispo ng Cebu noong September 30, habang ang 60 anyos na si Inzan na mula sa Cotabato ay itinalaga sa Cotabato noong December 8, at ang 62 anyos na si Antonio ay arsobispo ng Nueva Segovia ay itinalaga noong January 14. Ang vestment ay puting tela na inilalagay ng mga arsobispo tuwing may misa. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.